Kumbinsido ang ilang kongresista na may probable cause para iakyat sa impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Mami Mel, kumbinsido na ang Pilipino. Yung anak mo, kumbinsido ba? Aray ko. Joke lang, Mami Mel. Magpagailanman. Yan ay matapos kumpirmahin ng Commission on Audit na inisyuhan nila ng Notice of Disallowance Oo. ang bahagi ng confidential funds ng Office of the Vice President. Aray. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Iisa pa lamang sa mga ipinunto sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang natatalakay ng House Committee on Justice. Ito ang maling paggamit umano ng kanyang confidential funds sa Office of the Vice President at noong nakaupo pa itong Education Secretary. Pero ngayon pa lang, nakikita na ng ilang miyembro ng komite na meron ng probable cause para iakyat sa Senado ang reklamo. Ay, maraming salamat, Ma'am Tess Aguilo, si Auntie Claire. Lang ang Claire. Ang Claire, mga lugan DDS. Tama. Ay, salamat po Ma'am Tess Aguilos. Maraming salamat. Ano, mali ka, Inuesto? 357, hindi 735. 357 million, di ba? 357 o 735. 357, alam ko eh. Hanapin ko nga. Para sa paglilitis. The determination of probable cause will depend on the exclusive judgment of the justice members, no? But there is a possibility Yeah. that this will be considered by the justice members Yeah. to say Yeah. that there is probable cause already. Yeah, there is probable cause already because as we can see, many anomaly. Kahapon, magbobotohan na kami. Ako personally, boboto ako for probable cause. Ang nakakumbinsi sa kanila ang sinabi sa pagdinig kahapon ng Commission on Audit na pinalna ang Notice of Disallowance Yun. sa 73 million pesos na confidential funds. Explain na natin muna to Pinal na po. Kita nyo pinal na. COA na po. Commission on Audit. Ano ba meaning ng Commission on Audit? Ang meaning po niyan, sila po ang nag-check kung may anomalya sa isang departamento ng gobyerno. Yan po ang kanilang mandato. At nakita nila na may disallowance. Ano po yung disallowance? Yan po ay questionableng paggasta. At dito nga po, sabi ng Commission on Audit, guilty. Guilty po si Sara. Bakit? Denied ang apela nila. Umapela sila. Sinabi nila, eto po ang pinaggastusan namin ng questionableng tinatanong nyo. Eto po, napunta ang perang tinatanong nyo. Dito po namin ginastos ang perang hinahanap nyo. Anong ginawa ng Commission on Audit? Denied. Nagsisinungaling ka, hayop ka. Magnanakaw ka, hayop ka. Kawatan ka, hayop ka. Diba? Sir, I will report you, amen, in Dubai. Good luck. I-report mo ako sa Dubai. Sasapakin ko si Iloy Bugris. Watch out. Xi Jinping. Ano daw? Ay, eto na naman tong hayop na Rodney na to Itong kukupal-kupal na to For spreading misinformation that also causes harm to the image of UAE. Kupal ka pala Pamasahiyan mo ko. Pupunta na lang ako dyan, hayop ka. Aray ko. Ako pa kukupalin mo?
Pamasahihan mo ako, pupunta kita sa UAE. Lalablabin pa kita, hayop ka. Anak ka ng po. Ha? Ang dahil problema sa buhay eh. Ha? Bigyan mo ako pamasahe. Maglaplapan tayo dyan. Papunta tayo embahada ng UAE. Hayop ka. Aray ko. Lakas mo manakot. Hanggang panakot ka ng leche ka eh. Aray ko. Thank you, Ma'am Christy Jam MG. O yan, hintay ka lang. Mangungulekta lang akong pamasahe. Hayop ka. Aray ko. Oh. Kahit saan ka, punta mo ako. Basta bigyan mo akong pamasahe. Gago. Kagaya mo si BBM, no joke. O, ito na lang, papartidahan kita. Ha? Magkita tayo sa Ecuador. Diyan ka sa longitude, ako sa latitude. Ano? Ano? Aray ko. English ka pa, tampaling kita eh. Ano, magkita tayo sa Ecuador. Ha? Ikaw sa longitude, ako sa latitude. Mamili ka! Aray ko. Mamili ka! Sa longitude ka o sa latitude? Aray ko. Pa-English ka pa, pani. Yung pani, mali spelling mo. Ang spell ng pani, hayop ka, pa-English ka pa, UK ka pa. Ukay ka lang, leche ka. Aray ko. Oh. Mami Irene, salamat. Mami Irene, thank you, Mami Irene. Kalma anak, wala to, mi. Pinaglalaroan ko lang to. Pani daw. Ang spell ng pani, F-A-N-N-Y. Ha? Funny. Mobile Legend. Aray ko. Tanga. Tanga-tanga ka pala eh. Aray ko. Pa-UK ka pa. Ukay ka lang, tanga. 50, tatlong short. Aray ko. Oh, di ba? UK ka pa. 50, tatlong short, pek short. Aray ko. Ay, pani. Hindi alam spell ng pani. UK? Paano ka nakapasa? Tanga. Pani. Tanga. Bobo, huwag ka na magpanggap. Aray ko. Kung si Banat Boy, ha? Kung si Banat Boy, nakakalusot ka sa akin, sa pulka, tanga. Ha? Si Banat Boy, medyo mabait pa yun, pero sa akin, hindi ka pwede kukupal-kupal. Aray ko. Pani. Pani, tanga. Erase ka na sa akin, pani. Kupal. Aray ko. Ano daw? It's not funny. Ayan o, tanga o. Tignan mo yung comment mo. Bobo. Ayan o, pani. Bobo ka pala eh. Kasama pamilya mong inutil eh. Aray ko. Lol. Ayan o, sabi mo. Tanga, may reply dito yung comment. Lol. Pani. Person. Bobo. Hindi ka makakalusot dito. Tanga-tanga ka pala eh. May reply dito yung mga comment. Ha? Aray ko. Bobo ka. ng Office of the Vice President na ginastos noong 2022. Pinababalik ng COA ang pera sa OVP dahil bigo raw itong sumunod sa Joint Circular Guidelines tungkol sa paggamit ng intelligence at confidential funds ng Atay! pamahalaan. Tinukoy rin ng mga miyembro ng komite ang testimonya ni Ramil Madriaga na naghatid siya ng pera mula sa confidential funds sa iba't ibang lugar. Kung Patay! saan na sinasabi ho niya na meron po siyang ginawang pagtanggap at pag-deliver po ng mga duffel bags sa tatlong separate location, supposedly containing cash from confidential funds. No? Ito pong lahat ng mga Sinabi ko na sa inyo yan eh. Sinabi ko na nakaraan. Hindi 11 days na gastos ang confidential funds. Ma'am Ruby Bakuli, salamat. Di ba sinabi ko sa inyo nakaraan? Hindi po 11 days. Oras nga lang nagastos ang confidential fund. Di ba sabi ko? Isang araw, oras lang. Di ba? Kasi po, pag withdraw ni Gina Acosta, binigay kagad kay La Chica. Pinalitan ni La Chica ng kokomban. Binigyan ni La Chica ng kokomban. Di ba sabi ko sa inyo?
Hindi 12 days yan, mali. Sabi ko sa inyo, oras lang. Oras lang, tapos didiretso na kay Sara Duterte. O, nandun pala si Ramil Madriaga. Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Matagal ko nga sinabi sa inyo yan. Oras lang ginastos ang confidential funds. Kahit replay nyo pa po yung sinabi ko, oras lang po yan. Ngayon, nasa missing puzzle nga tayo. At yung missing puzzle po nun ay si Ramil Madriaga. Doon po binigay ni La Chica. Kay La Chica, pagtapos doon naputol, yung papasok si Ramil Madriaga na pinadeliver sa mayor di umano, pinadeliver sa iba't iba. Yun. Ito. Ayun po nga magiging mabibigat na batayan para po masabi po natin na meron pong probable cause to impeach the Vice President on the basis of confidential funds. Wala sa pagdinig kahapon si Duterte dahil pinili niyang wag dumalo. Pero sabi ni Committee Chair Jervy Luistro, kung hindi mapapasinungalingan ng bise ang mga sinabi ng mga testigo, Considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. sa susunod na hearing ng House Committee on Justice, inaasahang tatalakayin ang alegasyon ng pagkakaroon ng bise ng unexplained wealth. Patay. Ang susunod na hearing ng House Committee on Justice ay gagawin sa April 22. Tina Panganiban, Yan, magkita-kita tayo sa April 22 ha.